Napasinghap si Mara. Nanlamig ang buong katawan. Hindi siya pwedeng magkamali. Nakita niya ang ginawa ni Regina. Dahan-dahan itong lumapit sa mesa kung saan nakahanda ang paboritong kape ni Doña Esperanza. Ang paligid ay puno ng tawanan at usapan ng matataas na bisita. Hindi nila pansin ang dilim sa sulok na yon. Parang isang ahas na gumagapang, mabilis na inilabas ni Regina ang isang maliit na vial mula sa kanyang clutch bag at walang pag-aatubiling ibinuhos ang laman nito sa kape bago pa man umikot si Mara mula sa pagkuha ng pastry. Nakalimutan ni Mara ang sariling paghinga. Kumuyom ang kanyang mga kamao, nanginginig ang buong katawan. Puno ng takot at galit ang dibdib niya. Takot para kay Doña Esperanza at galit sa kabangisan ni Regina. Paano niya gagawin iyon? Sa mismong araw pa ng ika-10 kaarawan ng Donya, sa gitna ng selebrasyon na dapat ay puno ng pagmamahalan at kaligayahan, ang Villa Villanueva ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at mamahaling dekorasyon. Ang tugtugin ng classical music ay nagbibigay ng eleganteng himig sa gabing puno ng galak. Pero para kay Mara, ang ingay at liwanag ay parang nagpapalakas lang ng tibok ng puso niya. Hindi ito ang unang beses na nakita niya ang lason sa mga mata ni Regina. Mula nang ikasal ito kay Lucas, anak ni Doña Esperanza. Ang dati mapayapa at masayang pamumuhay sa mansyon ay nababalutan na ng tensyon. Si Regina, maganda at may pinag-aralan, ay tila isang anghel sa panlabas, ngunit isang demonyo sa loob. Ang pagkamuhi niya kay Mara ay tila walang katapusan, na para bang kasalanan ni Mara ang simpleng pagiging bahagi niya ng pamilyang Villanueva. Mara, nasaan na ang kape ni Donya? Tanong ni Aling Nena, ang pinakamatandang kasambahay na may dalang tray ng prutas. Nagbalik si Mara sa realidad. May ilang segundo na lang siya. Hindi siya pwedeng mag-isip. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang iligtas si Donya. Mabilis siyang lumapit sa mesa, tinitigan ang tasa ng kape. Ang nakikita niya ay hindi lang itim na inumin, kundi ang itim na balak ni Regina. Sa harap ni Doña Esperanza, na masayang nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan, inabot ni Mara ang tasa. Ang kamay niya ay nanginginig, pero pinilit niyang maging normal. "Heto na po, Donya," sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Ngumiti si Doña Esperanza, puno ng pagmamahal sa mga mata. "Salamat, Mara. Alam mo talaga ang paborito ko." Nagsimula nang idikit ni Donya ang tasa sa kanyang labi. Nagmamadaling umikot si Mara. Sinabayan ang pag-ikot ng Donya at sa isang aksidente na puno ng pagmamadali at panginginig, nabitiwan niya ang tray na may lamang empty glassware. Sumabog ang ingay ng basag na salamin. Lahat ay napalingon. Kabilang na si Doña Esperanza na napahinto sa pag-inom. Sa gulat, nabitiwan niya ang tasa ng kape at bumagsak ito sa sahig, kasabay ng tunog ng basag na porselana. Ang amoy ng kape ay kumalat sa hangin, kasama ang lihim na lason na hindi na ibuhos sa lalamunan ng matanda. "Ay Mara, ano ba naman yan?" Sita ng isang kasambahay. Mabilis na lumapit si Regina, kunwari ay nag-aalala. Ngunit sa mga mata niya ay may bahid ng matinding galit at pagkadismaya. "Mara, bakit ba ang lampa-lampa mo? Birthday ng Donya ngayon. Pinapahiya mo kami." Nakaluhod si Mara. Pinulot ang mga bubog. Puno ng takot ang kanyang puso, pero may bahid ng tagumpay. Naging matagumpay siya. Nailigtas niya si Doña Esperanza. Ngunit habang tinitingnan niya si Regina, nakita niya ang pangako ng paghihiganti sa mga mata nito. Isang banta na mas masahol pa sa anumang salita. "Ayos lang, Regina. Aksidente lang yon," sabi ni Doña Esperanza. Ngunit may kakaibang tingin siya kay Mara. Isang tingin na tila may alam siya o may hinala. Makalipas ang ilang oras, nang matapos ang selebrasyon at naguwian na ang lahat, nagmamadaling nilinis ni Mara ang natitirang kalat. Pagod at gulong-gulo ang isip niya. Habang papunta siya sa kanyang kwarto,
Isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Nanlamig siya. Si Regina. Huwag kang mangialam sa buhay ko, Mara. Bulong nito, ang boses ay puno ng puot. Ang kanyang mga mata ay parang apoy na handang sumunog. Ang susunod na pagkakamali mo, ang magiging huling pagkakamali mo. Binitawan ni Regina ang braso niya at mabilis na naglaho sa dilim ng pasilyo. Iniiwan si Mara na nakatayo doon, nanginginig sa takot. Alam niyang simula pa lang ito ng mas malaking bangungot. Gumising si Mara kinabukasan na tila hinabol ng isang bangungot. Ang mga salita ni Regina ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Bawat pantig ay nagiging matalim na kuko na humahawak sa kanyang puso. Ang susunod na pagkakamali mo. Ang magiging huling pagkakamali mo. Ang bawat anino sa silid ay nagiging figura ni Regina. Ang bawat tunog ay nagiging banta. Pinilit niyang bumangon. Kahit nanlalambot ang kanyang mga tuhod, kailangan niyang maging matatag para kay Doña Esperanza, para sa utang na loob na hindi kailanman mababayaran. Naalala niya ang araw na dumating siya sa Villa Villanueva. Bata pa siya noon, halos 8 taong gulang. Sariwa pa sa alaala niya ang masakit na pangyayari. Ang aksidente na kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang na matagal nang naninilbihan sa mga Villanueva. Walang ibang pamilya, si Mara. Tanging si Doña Esperanza ang nag-abot ng tulong, nagbigay sa kanya ng bubong at pagkain, at higit sa lahat, pagmamahal. Napakasaya niya noon sa piling ng mga Villanueva. Mayroon siyang kaibigan, si Lucas. Laging magkasama sila sa paglalaro, sa malawak na hardin ng mansyon, nagtatago sa ilalim ng mga puno, at nag-iisip ng kung ano-anong adventures. May isang beses nga, noong 9 na taong gulang si Lucas at si Mara, ay 8 taong gulang. Habang naglalaro malapit sa lumang balon na bihira ng gamitin, nawalan ng balanse si Lucas at nahulog. Mabilis na gumapang si Mara, hindi iniisip ang sarili niyang kaligtasan. Puno ng takot, sinubukan niyang abutin ang kamay ni Lucas. Mahirap, pero kinaya niya. Sa huling lakas niya, nahila niya si Lucas pataas. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig sa bigat. Nang makalabas si Lucas, pareho silang umiyak. Hindi nila sinabi sa sino man ang nangyari, natatakot silang mapagalitan. Ngunit si Doña Esperanza, na matalas ang pakiramdam, ay may napansin. Kalaunan, nalaman ni Mara na ang aksidente ni Lucas ay hindi lang simpleng pagkadulas. May koneksyon ito sa mga kaaway sa negosyo ni Doña Esperanza. Para maprotektahan si Mara mula sa anumang posibleng ganti at para hindi na masangkot ang pamilya sa anumang gulo, gumawa ng kasunduan si Doña Esperanza kay Mara. Kasunduan na manatili si Mara sa mansyon bilang personal na tagapag-alaga ni Lucas na mamahalin at poprotektahan ang pamilya. Hindi ito utos, kundi isang pangako na buong puso niyang sinunod. Iyon ang dahilan kung bakit kahit ano pa ang gawin ni Regina, hindi siya aalis. Nakakulong siya sa isang pangako. Mara, bilisan mo! Sigaw ng boses ni Regina mula sa ibaba. Nagbalik sa kasalukuyan si Mara. Ang bagal-bagal mo, hindi ka ba natutulog? Bumaba si Mara, nakita si Regina na nakaupo sa hapagkainan, nagbabasa ng dyaryo habang umiinom ng kape. Ang ganda nitong tignan sa mamahaling bestida, pero ang lamig ng aura. Patawad po, Ma'am Regina, sagot ni Mara, yumuko. Patawad? Hindi na yan uso sa akin, Mara. Sabi ni Regina, itinaas ang kanyang kilay. Kailangan ko ng gatas para sa kape ko. At siguraduhin mong hindi ito matatapon, ha? Baka masira ang mamahaling alpombra ni Donya. May ngiti sa labi ni Regina, pero ang mga mata niya ay pununo ng panunuya. Lumipas ang mga araw, naging impyerno ang buhay ni Mara. Ginawa ni Regina ang lahat para pahirapan siya. Pinapagawa siya ng mga trabahong hindi naman talaga sa kanya. Pinagagalitan sa harap ng ibang kasambahay at minsan ay sinasadyang guluhin ang mga gamit para lang mapagalitan siya. Isang hapon,
Habang naglilinis si Mara sa hardin, nakita siya ni Lucas. Papunta siya sa kanyang kotse. Mukhang pagod mula sa trabaho. Nagtama ang kanilang paningin. Hindi nagtagal ang tinginan, pero may kakaiba sa mga mata ni Lucas. Parang may pagtataka. "Mara, kumusta ka?" tanong ni Lucas. Ang boses ay malambing. Bihira siyang magsalita ng ganoon kay Mara, lalo na sa harap ng iba. "Mabuti po, Sir Lucas," sagot ni Mara, yumuko. Hindi niya kayang tignan siya sa mata. Ang init ng tingin ni Lucas ay parang nagpapaso sa kanyang balat. Ngunit bago pa man makasagot si Lucas, dumating si Regina, nakasuot ng makinis na dress, bit-bit ang isang mamahaling bag. "Lucas, darling, you're home early." Maganda ang ngiti niya, pero nang makita si Mara, bigla itong nagbago. "Mara, anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat nasa kusina ka? Baka masira ang magandang view ni Lucas sa hardin." Yumuko si Mara at mabilis na lumayo. Narinig niya ang pag-uusap ni na Lucas at Regina. Ang boses ni Regina ay puno ng pagtawa at ang boses ni Lucas ay tila may bahid ng pagkadismaya. Kinabukasan, habang inihahanda ni Mara ang almusal ni Doña Esperanza, nilapitan siya nito. "Mara," mahina ang boses ng Donya. "Nakita ko ang ginawa ni Regina sa'yo. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang totoo." Napatingin si Mara sa Donya, puno ng pagtataka. "Donya? Basta, mag-ingat ka. At alalahanin mo, anak, ang katotohanan ay may sariling oras para lumabas." Ngumiti si Doña Esperanza, isang ngiting puno ng pag-asa. May idinukot siya mula sa kanyang bulsa at ibinigay kay Mara. Isang lumang sobre, kulay kape, at may bahid ng pagkasunog sa gilid. "Para sa iyo yan. Ingatan mo." Pumunta si Mara sa kanyang kwarto. Nagtataka. Binuksan niya ang sobre. Sa loob ay may isang lumang litrato, medyo luma na ang kulay, ng isang batang babae at isang batang lalaki na nakatayo sa harap ng lumang balon. Si Mara iyon at si Lucas. Nakangiti sila. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Kasama ng litrato ay isang maliit na piraso ng tela na may burdang logo ng pamilyang Villanueva, at ito ay nasunog sa isang gilid. Ang puso ni Mara ay kumabog ng malakas. Ito ay mga alaala mula sa araw ng aksidente ni Lucas at ng kasunduan na ginawa niya kay Doña Esperanza. Ito ang kanyang pinakaiingatang lihim. Isang linggo matapos ang kaarawan ni Doña Esperanza at ang insidente sa kape, laging may bumabagabag sa isip ni Lucas. Hindi niya matanggal sa alaala ang pagkatakot sa mga mata ni Mara nang magbasag ng baso. At higit sa lahat, ang matalim na tingin ni Regina pagkatapos noon. Hindi yun ang normal na reaksyon ng isang nag-aalala sa pinsalang nangyari. Iyon ay galit. Naupo si Lucas sa kanyang opisina sa bahay, tinitigan ang kanyang laptop. Ang mga numero sa spreadsheet ay tila lumalabo. Hindi niya maintindihan ang mga ito. Ang isip niya ay nakatuon kay Mara at Regina. Simula nang ikasal sila ni Regina, sinubukan niyang maging isang mabuting asawa, pero hindi niya maiwasang maramdaman na may kulang. Si Regina ay maganda, may pinag-aralan at galing sa respetadong pamilya. Lahat ng katangian na hinahanap ng lipunan para sa isang asawa ng isang Villanueva. Pero ang init at lambing na hinahanap niya ay wala. At ngayon, ang pagtrato nito kay Mara ay nagpapakita ng isang ugali na hindi niya maintindihan. Isang araw, nilapitan niya ang kanyang ina, si Doña Esperanza, habang nagdidilig ito ng mga halaman sa hardin. "Ma, may napansin ka bang kakaiba kay Regina nitong mga nakaraang araw?" tanong ni Lucas. Pilit na ginagawang kaswal ang kanyang tono. Napahinto si Doña Esperanza, tumingin sa kanyang anak. May isang pagtingin sa mga mata nito na hindi masabi ni Lucas kung ano. "Ano naman ang kakaiba, anak? Ang lahat ay normal lang." Ang pagtrato niya kay Mara, parang masyado siyang mahigpit.
Ngumiti si Doña Esperanza, isang ngiting tila may itinatago. Mara is a good girl, Lucas. She is loyal. You should learn to appreciate what truly matters, anak. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Ang mga salita ng Donya ay parang talinghaga na hindi niya maintindihan. Naging mas maingat si Lucas sa pagmamanman kay Regina. Isang hapon, habang nagtatrabaho siya sa opisina, nakita niya si Regina na palihim na nag-uusap sa telepono. Ang boses nito ay mahina, pero may narinig siyang bahagi. Hindi ako pwedeng magkamali ulit. Kailangan mawala siya. Ngayon na. Mabilis na naputol ang tawag nang mapansin ni Regina na nakatingin si Lucas. Ngumiti ito, isang nangiting hindi umabot sa mga mata. Oh Lucas, darling, I was just talking to my designer about my new dress. So demanding, isn't she? Hindi siya kumbinsido. Alam niya na may itinatago si Regina. Sa gabi, habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang mga bulungan ng dalawang kasambahay malapit sa kusina. Kawawa naman si Mara. Parang tinatarget talaga ni Ma'am Regina. Oo nga. At ang dami niyang sakripisyo para sa pamilyang ito. Hindi ba siya ang nagligtas kay Sir Lucas noon? Napahinto si Lucas. Lumabas ang mga kasambahay at nagulat nang makita siya. Yumuko sila at nagmamadaling umalis. Nagligtas? Nagligtas sa akin? Ang ala-ala ng isang batang babae na humila sa kanya mula sa dilim ng balon ay nagbalik sa kanyang isip. Malabo pa rin, parang panaginip. Pero ang mga bulong ng kasambahay ay nagbigay ng hugis dito. Si Mara, nagsimulang maghalongkat si Lucas sa lumang library ng Villa Villanueva. Puno ito ng mga libro, lumang dyaryo, at mga dokumento ng pamilya. Nandoon siya sa loob ng ilang oras, naghahanap ng anumang pwedeng magbigay liwanag sa nakaraan. Ang kwento tungkol sa aksidente niya sa balon ay hindi kailanman binanggit sa pamilya. Ang alam lang niya ay nalaglag siya at nakalabas siya. Ngunit may parte sa kanyang puso na nagsasabi na may kulang. Makalipas ang ilang paghahanap, nakakita siya ng isang lumang box sa likod ng isang bookshelf. Puno ito ng alikabok at mga lumang papel. Nang buksan niya, nakita niya ang isang scrapbook ng kanyang ama na matagal nang pumanaw. Sa loob ng scrapbook, may isang lumang dyaryo. Ang petsa ay halos 20 taon na ang nakakaraan. Ang headline ay, Young Heir Survives Freak Accident, at may maliit na litrato ng isang batang lalaki na nakahiga sa stretcher. At sa tabi nito ay isang malabong larawan ng isang batang babae na tila nagmamadaling tumatakbo. Ang description sa ilalim ng larawan ay, A young girl, name withheld, bravely pulled the air from a dangerous well. Pinunasan ni Lucas ang alikabok sa dyaryo. Habang tinitigan niya ang malabong litrato, isang pamilyar na muka ang unti-unting lumitaw sa kanyang isip. Ang maliliit na mata, ang pino nitong mukha. Si Mara, walang duda. Kasama ng dyaryo ay isang lumang liham mula sa kanyang ama na nakasulat sa isang makintab na papel. Ang sulat ay hindi para sa kanya, kundi para kay Doña Esperanza. Binuksan ni Lucas ang liham, ang puso niya ay kumabog ng malakas. Esperanza nakasulat dito. Alam kong mahirap ito, pero kailangan nating gawin ito para maprotektahan siya. Ang kasunduan natin, kailangan itong manatili. Siya ang kaligtasan ng ating pamilya at sa kanya ang ating kinabukasan. Napanganga si Lucas. Kasunduan, kaligtasan, kinabukasan? Ano ang ibig sabihin nito? May mas malalim pa sa likod ng lahat ng ito. Si Mara ay hindi lang isang kasambahay. Siya ang batang babae na nagligtas sa kanya. At may isang kasunduan na bumabalot sa kanila. Ang mga araw, matapos ang pagtuklas ni Lucas ng liham at larawan ay naging isang serye ng pagsubok para kay Mara. Naging mas agresibo si Regina, tila may alam ito na mas malalim. Ang bawat pagtingin ni Regina kay Mara ay puno ng banta. Bawat salita ay isang patalim. Isang umaga, habang nag-aayos si Mara ng mga bulaklak sa living room,
Biglang sumigaw si Regina mula sa hagdan. Mara, nasaan ang aking ruby brooch? Ang ibinigay ni Lucas sa akin para sa anibersaryo namin. Napalingon si Mara. Alam niyang hindi niya nakita ang brooch. Patawad po, Ma'am Regina. Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Baka naman itinago mo. O mas masahol pa, ibinenta mo na. Akusa ni Regina. Ang boses ay matininis. Halos sumisigaw. Doña Esperanza Lucas, halikayo rito. Nawawala ang aking mamahaling brooch. Lumabas si Doña Esperanza at Lucas mula sa kani-kanilang kwarto. Nakita nila si Regina na umiiyak at si Mara na nakatayo, namumutla. Ano ang nangyayari rito? Tanong ni Doña Esperanza. Ang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. Doña, nawawala ang brooch ko at sigurado akong si Mara ang kumuha nito. Siya lang ang laging naglilinis sa kwarto namin. Iyak ni Regina. Naramdaman ni Mara ang panginginig ng buong katawan. Hindi niya kayang akusahan siya ng ganoon. Hindi po, ma'am. Wala po akong kinuha. Tiningnan ni Doña Esperanza si Mara at pagkatapos ay kay Regina. Mayroong malalim na pag-iisip sa kanyang mga mata. Huwag kang maghusga ng hindi ka sigurado, Regina. Alam kong hindi gagawin ni Mara iyon. Pero Doña, hanapin mo na lang ulit, Regina. Baka nalaglag lang sa kung saan, sabi ni Doña Esperanza. Ngunit ang tingin niya kay Mara ay puno ng paghihinala. Kahit alam niyang pinagtatakpan lang niya si Mara. Ang tingin niya kay Regina ay may bahid ng pagkadismaya. Sa gitna ng tensyon, dumating si Lucas at tinitigan ang dalawa. Ano ba ang nangyayari rito? Nawawala raw ang brooch ni Regina at si Mara ang inaakusahan. Sagot ni Doña Esperanza. Tiningnan ni Lucas si Regina at pagkatapos ay kay Mara. May pagdududa sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya ipinakita. Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Mara sa hardin, nilapitan siya ni Lucas. Mara, totoo ba ang sinasabi ni Regina? Kinuha mo ba ang brooch? Tanong ni Lucas, ang boses ay mahina. Napayuko si Mara. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Alam niyang hindi, pero ang pagtanggi ay tila hindi na sapat. Hindi po, Sir Lucas. Kung hindi, bakit kanya inaakusahan at bakit lagi siyang galit sa'yo? Hindi sumagot si Mara. Alam niya ang mga dahilan, pero hindi niya maaring sabihin kay Lucas. Hindi niya kayang ilagay sa panganib ang pamilya Villanueva. Mara, may gusto akong itanong sa'yo. Sabi ni Lucas, ang kanyang boses ay tila nagmamakaawa. Noong bata tayo, ako ang nahulog sa balon, di ba? Ikaw ang nagligtas sa akin. Nagulat si Mara. Paano niya nalaman? Sir Lucas, huwag na po nating pag-usapan iyon. Bakit? Bakit mo itinago? Bakit itinago ng nanay ko? Lumapit si Lucas at hinawakan ang kanyang balikat. Sabihin mo sa akin, Mara. Kung hindi mo sasabihin, hindi ko na alam paano ako maniniwala sa'yo. Ang tinig ni Lucas ay puno ng sakit. Naramdaman ni Mara ang haplos ng kamay ni Lucas sa kanyang balikat. Ang init ng kanyang balat ay tila nagpapakalma sa kanyang puso. Ang tingin sa mga mata ni Lucas ay puno ng pagmamakaawa. At sa pagkakataong yon, pakiramdam niya ay hindi na niya kayang itago ang lahat. Totoo po, Sir Lucas. Ako po ang nagligtas sa inyo. Pero may kasunduan po kami ni Donya. Nagsimula siyang magsalita. Mahina ang kanyang boses, ngunit puno ng bigat. Hindi po maaaring malaman ng iba. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang kwento, narinig nila ang mahinang tunog ng boses ni Regina mula sa loob ng mansyon na tila may kausap sa telepono. Oo, kailangan nating bilisan. Ang matanda ay naghihinala na. Kailangan mawala ang Mara na yan tulad ng inaasahan. Pagkatapos, magiging atin na ang lahat. Nagkatinginan sina Lucas at Mara. Ang mga salita ni Regina ay malinaw. May malaking panganib. Biglang may pumasok na anino sa hardin. Isang tao, nakabalabal ang mukha at may dalang isang matalim na bagay.
Takbo, Mara! Sigaw ni Lucas at mabilis na itinulak si Mara. Nagulat si Mara at tumakbo. Ang tao ay mabilis na lumapit sa kanila. Puno ng takot ang puso ni Mara, pero alam niyang kailangan niyang tumakbo. Narinig niya ang tunog ng paglaban sa likod niya, si Lucas. Lumaban siya para sa kanya. Tumakbo si Mara ng mabilis, hindi lumilingon. Ngunit sa isang iglap, nadulas siya at bumagsak. Mabilis na lumapit ang lalaki. Itinaas nito ang kanyang kamay. Biglang, isang bato ang tumama sa ulo ng lalaki. Nahulog ito at nagmadaling tumayo si Mara. Nakita niya si Lucas na nagmamadaling tumakbo papalapit. Hawak ang isang bato. Nahulog ang balabal ng lalaki at sa ilalim ng ilaw ng buwan, nakita ni Mara ang kanyang mukha. Isang pamilyar na mukha, isang driver na madalas makita kasama si Regina. Mabilis na tumakas ang lalaki, naiwan ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa kanyang bulsa. Pinulot ito ni Mara. Isang eleganteng kuyaw, cufflink, na may logo na hindi niya maintindihan. Mukha itong mamahalin. Pagod at takot, huminga ng malalim si Mara. Lumapit si Lucas at niyakap siya. "Ayos ka lang ba, Mara?" "Ayos po, Sir Lucas," sagot ni Mara. Ang boses ay nanginginig, pero ang kanyang mga mata ay nakatingin sa cufflink. Sino ang lalaking iyon? At bakit siya kasama ni Regina? Niyakap ni Lucas si Mara ng mahigpit. Ang puso niya ay kumabog ng malakas sa takot na nawalan siya ng mahalaga. Nanginig ang katawan ni Mara sa kanyang bisig at alam niyang hindi lang ito dahil sa lamig ng gabi. Ito ay takot. Pure takot. "Sino ang lalaking iyon?" tanong ni Lucas. Ang boses ay puno ng galit. Humigpit ang kapit niya sa bato na ginamit niya para ipagtanggol si Mara. "Hindi ko po kilala, Sir Lucas," sagot ni Mara. Ang boses ay mahina at nanginginig. Pero alam ni Lucas na nagsisinungaling siya. Ibinigay ni Mara ang cufflinks kay Lucas. Kinilala ni Lucas ang logo. Ito ay logo ng isang kumpanya na madalas makipag-ugnayan sa negosyo ng pamilyang Villanueva. At ang may-ari ng kumpanyang yon ay isang kilalang kakilala ni Regina. "Kailangan mong sabihin sa akin ang totoo, Mara," sabi ni Lucas, hinawakan ang kanyang mga kamay. "Nakita ko ang larawan. Alam kong ikaw ang nagligtas sa akin noon. Alam kong may kasunduan ka kay nanay. Ano ba talaga ang nangyayari?" Tumingala si Mara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Ayokong masaktan kayo, Sir Lucas. Ang mga sikreto na ito, masyadong delikado. Mara, mas delikado kung patuloy kang magtatago. Kung magtatago ka, paano ako maniniwala sa'yo? Paano ako makakatulong?" Ang tinig ni Lucas ay puno ng pagmamakaawa. "Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan." Ang mga mata ni Mara ay nanatili sa kanya. May nakita si Lucas na kakaiba sa mga mata ni Mara. Isang halo ng takot, pagod at pagtitiwala. Nagsimulang magsalita si Mara. Dahan-dahan. Ang bawat salita ay may bigat. Kinwento niya ang buong kwento ng aksidente sa balon. Kung paano siya nag-iisang lumaban para iligtas siya. Kinwento niya ang pagkamatay ng kanyang mga magulang, ang kasunduan na ginawa nila ni Doña Esperanza para protektahan siya mula sa mga kaaway ng pamilya, at kung paano niya buong puso itong sinunod. "Dahil sa kasunduan na yon, Sir Lucas, hindi ako pwedeng umalis. Kailangan kong protektahan ang Doña. At sa tingin ko, si Ma'am Regina. May masamang balak. Nakita ko po siya noong birthday ng Doña. May inilagay siya sa kape." Napanganga si Lucas. Kaya pala nagbasag ka ng baso. Pinoprotektahan mo ang nanay ko." "Opo," sagot ni Mara, yumuko. Ang galit ay umakyat sa ulo ni Lucas. Hindi niya inakala na ganoon kasama si Regina. Nagamit siya, ang pagmamahal niya sa kanya, para makapasok sa pamilya. "At ang brooch? Hindi mo kinuha, di ba?" tanong ni Lucas. Umiling si Mara. "Hindi po. Nilagay lang niya po iyon doon para ako ang pagbintangan."
Lumapit si Lucas kay Mara, hinawakan ang kanyang mukha. Sorry Mara, sorry dahil hindi ako naniwala sa iyo agad. Sorry dahil hindi kita pinrotektahan. Ang damdamin na nararamdaman niya para kay Mara ay hindi na lang awa o paghanga. Ito ay isang bagay na mas malalim, ang pagmamahal. Ang babaeng ito na laging nasa tabi niya, na buong pusong nagprotekta sa kanyang pamilya, ay ang tunay na ginto. Hindi na niya kaya ang nararamdaman niya. Nagsimula nang lumapit ang mukha ni Lucas sa mukha ni Mara. Ang mga mata ni Mara ay lumaki sa gulat, pero hindi ito lumayo. Ang kanilang mga labi ay nagdikit. Isang mainit at matamis na halik, puno ng pagdududa, at kasabay nito, pag-asa. Ang halik ay nagdulot ng gulo sa puso ni Mara. Ito ay sumasalamin sa kanyang mga pangarap na hindi niya inakalang magiging totoo. Ngunit may isang bagay ang alam ni Lucas. Hindi siya titigil hanggat hindi niya inilalantad ang katotohanan tungkol kay Regina at kailangan niya ng tulong ni Mara. Mara, kailangan mong sabihin sa akin ang lahat. Bawat detalye, sabi ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Tutulungan kitang ilantad ang katotohanan. Tutulungan kitang protektahan ang pamilyang ito. At tutulungan kitang makuha ang hustisya na nararapat sa iyo. Ang mga salita ni Lucas ay nagbigay ng lakas kay Mara. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang Lucas. Nang matapos ang halik ni Lucas, naramdaman ni Mara ang init sa kanyang mga labi at ang pagkabog ng kanyang puso. Ito ay isang halik na punong-puno ng pagdududa, ngunit mayroon ding matinding pag-asa. Sa loob ng maraming taon, nangarap siyang makaramdam ng ganoon, ngunit laging pinipigilan ng kanyang katayuan at ng kasunduan na bumabalot sa kanya. Ang mga salita ni Lucas ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Hindi na siya mag-isa. Sa wakas, mayroong isang taong naniwala sa kanya, isang taong handang lumaban para sa kanya. Kwinento ni Mara ang lahat kay Lucas, mula sa mga bulong ni Regina sa telepono hanggang sa kung paano niya nakita ang paglagay ng lason sa kape at kung paano naging mas masama ang pagtrato ni Regina sa kanya. Hindi niya pinalampas ang anumang detalye. Habang nag-uusap sila, lalong kumulo ang dugo ni Lucas. Hindi niya inakala na ganoon kasama si Regina. Ang kanyang pagmamahal sa pamilya Villanueva ay ginamit lang para sa sariling interes. Nang sumunod na araw, naging mas maingat si Mara. Alam niyang malapit na ang katotohanan. Ngunit bago pa man nila maisakatuparan ang kanilang plano, muling naghasik ng lagim si Regina. Isang hapon, habang naghahanda ng hapunan si Mara, dumating si Regina sa kusina. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Mara, narinig ko ang mga bulungan. Ikaw ba ang nagkakalat ng balita na may masamang balak ako sa pamilyang ito? Sigaw ni Regina. Wala po akong sinasabi, Ma'am Regina. Sagot ni Mara, na natiling kalmado, pero sa loob ay nanginginig. Wala. Kung ganoon, bakit tila ang lapit-lapit mo kay Lucas nitong mga nakaraang araw? Sinusubukan mo bang akitin siya? Akala mo ba, sa pagiging kasambahay mo, magiging asawa ka ng isang Villanueva? Bawat salita ni Regina ay parang matatalim na kutsilyo. Dumating si Doña Esperanza at Lucas na narinig ang ingay. Regina, ano ba ang nangyayari rito? Tanong ni Doña Esperanza. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkadismaya. Doña, itong si Mara. Sinusubukan niyang akitin si Lucas. Gusto niyang sirain ang pamilya natin. Iyak ni Regina, nagpapanggap na biktima. Hindi po totoo yan, Doña. Depensa ni Mara. Ngunit naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso. Ang mga akusasyon ni Regina ay sadyang masakit, lalo na sa harap ni Lucas. Mara, tahimik, sabi ni Doña Esperanza. Ang kanyang boses ay tila nagtataka. Regina, tigilan mo na iyan. Ngunit ang tingin ni Doña Esperanza kay Mara ay tila may bahid ng pagdududa. O di kaya'y pinilit lang nitong maging neutral para hindi na lumaki ang gulo.
Ito ay nagpasakit sa puso ni Mara. Pakiramdam niya ay nag-iisa na naman siya. Nilapitan siya ni Lucas, hinawakan ang kanyang kamay. Regina, sapat na. Alam kong hindi gagawin ni Mara iyan. Pero Lucas, mahal ko, hindi mo ba nakikita? Ginagayuma ka niya. Sa gulo, nahulog ang cellphone pano ni Regina. Kinuha ito ni Mara at nang ibigay niya, aksidente niyang napindot ang recording app. May narinig siyang boses ni Regina at boses ng isang lalaki. Kaya kailangan nating bilisan ang plano. Mawawala ang matanda at pagkatapos, ang Mara na yan. Kailangan ko na ang lahat ng yon at magiging akin na ang Villanueva Empire. Nagkatinginan sina Lucas at Mara. Ang recording ay malinaw. Ito ang ebidensya na kailangan nila. Ngunit bago pa man sila makakilos, nagulat sila sa sinabi ni Regina. Lucas, mahal ko. Sabi ni Regina, ang kanyang mukha ay puno ng pekeng ngiti. May magandang balita ako. Buntis ako. Magkakaroon tayo ng anak. Nanlamig si Lucas. Pati si Mara. Nagulantang sila sa balita. Ang buong mundo ay tila gumuho sa kanilang paanan. Napakislot si Lucas sa narinig. Buntis si Regina? Ang mundo niya ay tila umikot ng ilang beses. Tiningnan niya si Mara, na namutla rin. Ang mga mata nito ay puno ng gulat at sakit. Ang recording sa cellphone ni Regina ay tila nawalan ng saysay sa harap ng balitang ito. Buntis ka, Regina? Tanong ni Doña Esperanza. Ang kanyang boses ay tila hindi makapaniwala. Opo, Doña. Sagot ni Regina, lumapit kay Lucas at hinawakan ang kanyang braso. Magkakaroon na po tayo ng sarili nating pamilya, Lucas darling. Ang nangiti niya ay mapagkunwari, puno ng tagumpay. Mabilis na umatras si Lucas. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Sa isang banda, ang ideya ng isang anak ay nagdulot ng pagkalito. Ngunit sa kabilang banda, ang kanyang utak ay nagsasabi na ito ay imposibleng mangyari. Mayroon siyang hinala, isang malalim na pagdududa, ngunit paano niya ito mapapatunayan? Lucas, mahal ko, bakit tila hindi ka masaya? Tanong ni Regina. Ang kanyang boses ay may bahid ng panunumbat. Nagulat lang ako, Regina. Sagot ni Lucas. Pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan niyang maging matalino. Hindi siya pwedeng magpadala sa damdamin. Ang sumunod na mga araw ay naging isang bangungot. Ginamit ni Regina ang pagbubuntis niya para kontrolin ang lahat. Pinilit niyang lumayo si Lucas kay Mara at ginawa ang lahat para pahirapan si Mara. Isang hapon, habang nag-aayos si Mara ng mga kurtina sa salas, biglang sumigaw si Regina. Aray ko, Mara! Anong ginagawa mo? Sigaw ni Regina at bumagsak sa sahig. Hawak ang kanyang tiyan. Nagulat si Mara. Wala siyang ginagawa. Hindi niya maintindihan. Lumapit sina Doña Esperanza at Lucas. Nakita nila si Regina na nakahiga sa sahig, umiiyak. Mara, anong ginawa mo sa asawa ko? Sigaw ni Lucas, puno ng galit, dahil sa takot na baka may nangyari sa bata. Nakalimutan niya ang lahat ng pagdududa niya. Wala po, Sir Lucas. Hindi ko po sinasadya. Depensa ni Mara, puno ng takot. Doña Lucas, sinusubukan niyang saktan ang anak natin. Gusto niyang mawala ang tagapagmana ng Villanueva. Iyak ni Regina, ang kanyang boses iwo ay puno ng pighati. Hindi na kaya ni Doña Esperanza. Sapat na. Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Mara, pansamantala, kailangan mong lumayo sa mansyon para sa kapayapaan ng lahat. Napanganga si Mara. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Pinapalayas siya. Ang pamilyang minahal niya, pinagsilbihan niya, pinagtanggol niya, ay pinapalayas siya. Tiningnan niya si Lucas na puno ng galit sa mga mata. Ang pagdududa at pag-asa na nakita niya sa mga mata nito ay nawala. Napalitan ng galit at pagkadismaya. Pero Donya, pilit ni Mara
Ang kanyang boses ay halos pabulong. Wala nang pero, Mara. Umalis ka na, sabi ni Doña Esperanza. Ang kanyang boses ay matigas. Pumunta si Mara sa kanyang kwarto. Nag-impake ng kanyang mga gamit. Ang bawat galaw ay may sakit. Pakiramdam niya ay nawala ang lahat. Ang kanyang pamilya, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-asa. Nang makalabas siya ng mansyon, umulan ng malakas. Ang bawat patak ng ulan ay tila tumutulong sa kanyang mga luha. Naglakad siya sa gitna ng ulan, walang patutunguhan, walang pag-asa. Samantala, naiwan si Lucas sa mansyon, puno ng galit at pagkadismaya. Ngunit sa likod ng galit na yon, may bahid ng pagdududa. Totoo ba talaga ang pagbubuntis ni Regina? Mabilis niyang tinawagan ng private investigator na matagal na niyang inuupahan para imbestigahan si Regina. Sir Lucas, mayroon po akong balita para sa inyo, sabi ng investigador sa telepono. Si Ma'am Regina, hindi po siya buntis. Mayroon po siyang kondisyon na hindi siya maaaring magkaanak. At mayroon po akong ebidensya na nakipagsabwatan siya sa isang tao para sirain ang pamilya Villanueva. At ang dahilan, ang pamilya niya ay nalugi sa negosyo noon dahil sa Villanueva family. Gusto niyang maghiganti. Napakuyom ang kamao ni Lucas. Ang galit niya ay dumami ng doble. Niloko siya ni Regina, pinagmukha siyang tanga, at pinalayas niya si Mara dahil sa kasinungalingan. Mabilis siyang nagmaneho. Hinahanap si Mara. Nahanap niya ito sa gitna ng kalsada, basang-basa ng ulan, nakaupo sa isang bangko, nakayuko ang ulo. Ang kanyang balikat ay nanginginig. Lumabas si Lucas mula sa kotse at tumakbo papalapit kay Mara. Mara! Sigaw niya. Tumingala si Mara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Walang pag-asa. Huli na ang lahat, Lucas? Hindi! Hindi pa huli ang lahat. Niyakap ni Lucas si Mara ng mahigpit. Naramdaman ang lamig ng kanyang katawan. Hindi, Mara. Hindi pa huli ang lahat. Nalaman ko ang totoo. Hindi totoo ang sinasabi ni Regina. Hindi siya buntis. Niloloko niya tayo. Niloloko niya ako. Ngunit sa gitna ng kanyang mga salita, pakiramdam ni Lucas ay nahuli na ang lahat. Tiningnan niya ang mga mata ni Mara, puno ng sakit at pagkadismaya. Pakiramdam niya ay nawala niya ang lahat. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagtitiwala, ang kanyang kinabukasan. Hinawakan ni Lucas nang mahigpit ang mga kamay ni Mara. Dinadama ang lamig ng kanyang katawan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pagsisisi. Hinayaan niyang manipulahin siya ni Regina, binulag ng kasinungalingan, at pinagkanulo ang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Mara, patawarin mo ako. Pinagsisisihan ko ang lahat. Hindi ako naging karapat-dapat sa pagmamahal mo. Sinabi ni Lucas, ang boses niya ay punong-puno ng emosyon. Tiningnan siya ni Mara sa mga mata at nakita ni Lucas ang sakit, ang pagtataka, at ang unti-unting pagbabalik ng pag-asa. Totoo ba, Lucas? Hindi siya buntis? Tumango si Lucas. Tumutulo ang luha mula sa kanyang mga mata, nakikihalo sa ulan. Totoo, Mara. Ginamit lang niya ako. Gusto niyang maghiganti sa pamilya natin dahil sa nangyari sa pamilya niya noon. Hindi sumagot si Mara. Nakatitig lamang siya kay Lucas, sinusubukang basahin ang katotohanan sa kanyang mga mata. Mara, kailangan kong ayusin ang lahat. Kailangan kong ilantad ang katotohanan. At kailangan ko ang tulong mo, sabi ni Lucas, nagmamakaawa. Ang mga mata ni Mara ay tila nagliliwanag, binibigyan siya ng kakaibang lakas. Ano ang gagawin natin, Lucas? Dinala ni Lucas si Mara pabalik sa mansyon. Nagbabala sa mga gwardya na huwag silang pigilan. Nang makapasok sila, nakita nila si Doña Esperanza na naghihintay sa kanila. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Lucas, Mara, anong nangyayari? Tanong ni Doña Esperanza. Ang boses niya ay nanginginig. Nanay, niloloko tayo ni Regina. Hindi siya buntis. Gusto niya tayong sirain. Sagot ni Lucas. Ang boses niya ay matigas. Nanlaki ang mga mata
ni Doña Esperanza at natakpan niya ang kanyang bibig sa pagkabigla. Imposible. Mahal ko siya na parang tunay kong ananak. Nanay, nalaman ko ang lahat. Ang nakaraan ng pamilya niya, ang mga plano niya. Ginagamit lang niya tayo. Paliwanag ni Lucas. Ipinakita ni Lucas kay Doña Esperanza ang ebidensya na nakuha niya mula sa private investigator, pati na rin ang recording sa cellphone pa ni Regina. Nang marinig ni Doña Esperanza ang boses ni Regina, ang mukha niya ay nagbago. Ang pagkabigla ay napalitan ng galit. Hindi ako makapaniwala. Pinaniwalaan ko siya. Pinagkatiwalaan ko siya. Maling-mali ako. Sabi ni Doña Esperanza, punong-puno ng pagsisisi. Nanay, hindi pa huli ang lahat. Maari pa nating ilantad ang katotohanan. Pero kailangan nating maging maingat. Alam na ni Regina na alam na natin. Maaaring gumawa siya ng hakbang para protektahan ang kanyang sarili. Sabi ni Lucas. Umupo si Doña Esperanza. Huminga ng malalim. Ano ang gagawin natin? Binuo ni Lucas at Mara ang kanilang plano. Kasama ang tulong ni Doña Esperanza. Napagdesisyonan nila na ilantad ang katotohanan sa harap ng publiko sa isang importanteng event ng pamilya Villanueva. Kailangan nating ipakita sa lahat ang tunay na kulay ni Regina. Kailangan nating ipagtanggol ang pamilyang ito. At kailangan nating makuha ang hustisya na nararapat sa iyo, Mara. Sabi ni Lucas, hinawakan ang kamay ni Mara. Ngunit para mangyari ito, kailangan muna nilang harapin si Regina. Kinabukasan, ginawa ni Lucas ang lahat para makumbinsi si Regina na ayos na ang lahat sa pagitan nila. Nagpanggap siyang hindi niya alam ang tungkol sa kasinungalingan nito. Dinala niya ito sa isang mamahaling restaurant at inalok ng mga regalo. Regina, mahal ko, patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Gusto kong magsimula tayo ulit, sabi ni Lucas, nagpapanggap na nagmamahal. Ngumiti si Regina, ngunit may nakita si Lucas na pagdududa sa kanyang mga mata. Talaga ba, Lucas? Pinapaniwalaan mo pa rin ako? Oo, mahal ko. Pinapaniwalaan kita. Gusto kong maging masaya tayo. Gusto kong magkaroon tayo ng pamilya. Sagot ni Lucas, nagpapatuloy sa kanyang pagpapanggap. Napakalma si Regina. Ganoon din ako, Lucas. Gusto kong maging masaya tayo. Pagkatapos ng hapunan, niyaya ni Lucas si Regina sa isang lugar na tahimik kung saan walang makakarinig sa kanila. Regina, may gusto akong itanong sa'yo, sabi ni Lucas, nagiging seryoso. Ano yon, mahal? Tanong ni Regina, nagtataka. Totoo ba ang pagbubuntis mo? Direktang tanong ni Lucas. Nanlaki ang mga mata ni Regina at nawala ang nangiti sa kanyang mga labi. Ano ang sinasabi mo, Lucas? Alam ko ang totoo, Regina. Alam kong hindi ka buntis. Alam ko ang tungkol sa plano mo para sirain ang pamilya namin. Alam ko ang lahat. Sabi ni Lucas, ang boses niya ay bumabagsak. Natawa si Regina. Ang tawa ay punong-puno ng paghamak. So nalaman mo na pala. Akala ko, ganoon ka talaga, katanga. Bakit mo ginawa ito, Regina? Bakit mo kami sinaktan? Tanong ni Lucas. Ang puso niya ay puno ng sakit. Dahil kinuha ninyo ang lahat sa pamilya ko. Sinira ninyo ang buhay namin. Karapat-dapat lang na magbayad kayo. Sigaw ni Regina. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Pero hindi ako nagkasala. Wala akong ginawang masama sa'yo. Sagot ni Lucas. Lahat kayo ay magkakasama. Lahat kayo ay may kasalanan. Sigaw ni Regina. Pero huwag kang mag-alala. Malapit na ang katapusan ninyo. Malapit na kitang tapusin. At pagkatapos, magiging akin na ang lahat. Kinuha ni Regina ang isang maliit na baril mula sa kanyang bag at itinutok kay Lucas. Paalam, Lucas, sabi ni Regina, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ngunit bago pa man niya maiputok ang baril, biglang dumating si Mara. Tumakbo papunta sa kanila. Tumakbo si Mara ng buong lakas
Ang puso niya ay kumabog ng napakabilis, halos lumabas sa kanyang dibdib. Nakita niya si Regina. Nakatutok ang baril kay Lucas. Ang paningin niya ay tila bumagal. Bawat sandali ay parang walang katapusan. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Hindi niya hahayaang mamatay si Lucas. Regina! Huwag! Sigaw ni Mara. Ang boses niya ay nanginginig sa takot at galit. Napalingon si Regina. Nagulat sa biglaang pagdating ni Mara. Sa isang iglap ng pagkabigla, nawala ang focus niya kay Lucas. Mara, anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Regina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Hindi mo magagawa yan, Regina. Hindi mo pwedeng sirain ang buhay namin. Sigaw ni Mara. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Nag-aalangan si Regina. Ang kanyang atensyon ay nahati sa dalawa. Si Lucas, na ngayon ay nasa likuran na ni Mara, at si Mara mismo. Sa pag-aalinlangan ni Regina, mabilis na kumilos si Lucas. Sa isang mabilis na paghila, nakuha niya ang baril mula sa kamay ni Regina. Ngayon, si Lucas ang may hawak ng baril. Nakatutok ito kay Regina. Sumuko ka na, Regina. Tapos na ang lahat, sabi ni Lucas. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Nagsimulang tumawa si Regina, isang tawang puno ng kabaliwan. Tapos na. Hindi. Hindi pa tapos. Maniningil pa ako sa inyo. Lahat kayo. Ngunit bago pa man makakilos si Regina, dumating ang mga pulis na tinawag ni Doña Esperanza. Mabilis nilang dinakip si Regina. Wala kayong karapatan. Wala kayong karapatan na gawin ito sa akin. Sigaw ni Regina, nagpupumiglas, habang hinihila siya ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap ni Lucas si Mara ng mahigpit. Salamat, Mara. Salamat dahil niligtas mo ako. Ayos lang, Lucas. Ligtas na tayo. Sagot ni Mara. Ang kanyang puso ay puno ng kagaanan. Kinabukasan, isang press conference ang ginanap sa Villa Villanueva. Naroon ang lahat ng mga miyembro ng media at ang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ng pamilya. Tumayo si Lucas sa harap ng microphone. Ang kanyang mukha ay seryoso. May isang malaking kasinungalingan ang kailangan nating linawin bago ang lahat. Nagsimula siyang magsalita. Ibinunyag ang lahat ng ginawa ni Regina, mula sa kanyang mga kasinungalingan, sa kanyang pagpapanggap na buntis, hanggang sa kanyang mga plano na sirain ang pamilya Villanueva at ang kanyang tangkang pagpatay kay Doña Esperanza at Lucas. Ipinakita niya ang lahat ng ebidensya kasama ang recording ng pag-amin ni Regina at ang mga medical records na nagpapatunay na hindi ito buntis. Nagulat ang lahat. Ang pangalan ni Regina ay agad na nasira. Ang mga headline ay puno ng iskandalo. Pagkatapos magsalita ni Lucas, tumayo si Doña Esperanza. Nais kong bigyang linaw ang lahat. Ang aking manugang, si Regina, ay hindi na bahagi ng aming pamilya. Ang kanyang mga aksyon ay hindi kailanman tinatanggap. At nais kong magpasalamat sa isang taong laging nasa aming tabi. Sa isang taong nagligtas sa aming pamilya ng maraming beses. Si Mara. Tumayo si Mara, namumula ang mukha at nahihiya. Si Mara ay hindi lamang isang kasambahay. Siya ay anak ko. Siya ang nagligtas sa aking anak, si Lucas, noong bata pa siya. At siya ang nagligtas sa akin mula sa isang masamang balak. Gusto kong ipahayag sa lahat na si Mara ay isang Villanueva. Karapat dapat siya sa lahat ng pagmamahal at respeto. Sabi ni Doña Esperanza, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Nagulat ang lahat. Ang dating kasambahay, ngayon ay isang Villanueva. Pagkatapos magsalita ni Doña Esperanza, lumapit si Lucas kay Mara. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at lumuhod sa harap ni Mara. Mara, mula nang makilala kita, ikaw ang laging nasa puso ko. Ikaw ang nagligtas sa akin ng maraming beses. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pagmamahal at sakripisyo.
Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Mahal kita, Mara. Will you marry me? Nanlaki ang mga mata ni Mara. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo. Ang mga tao ay nagbubulungan, nagulat sa nangyayari. Ang isang kasambahay ay ikakasal sa tagapagmana ng pamilyang Villanueva. Ngumiti si Mara. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaligayahan. Opo, Lucas. Papakasalan kita. Niyakap ni Lucas si Mara ng mahigpit at sinuot ang singsing sa kanyang daliri. Ang singsing ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Nagpalakpakan ng lahat. Ang kwento ng pag-ibig na lumampas sa mga hadlang ng lipunan ay nagbigay ng inspirasyon sa lahat. Tiningnan ni Mara si Lucas. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ito ang simula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Isang kabanata na puno ng pag-asa, pagmamahal, at kaligayahan. Ang mga araw pagkatapos ng press conference ay tila isang panaginip para kay Mara. Mula sa pagiging isang kasambahay na laging nasa anino, siya ngayon ay nasa sentro ng atensyon. Ang singsing sa kanyang daliri ay kumikinang, simbolo ng pangako ng pag-ibig na walang hanggan. Ngunit higit pa sa singsing, ang pagbabago sa kanyang buhay ay ang pagtanggap at pagmamahal na natanggap niya mula sa pamilya Villanueva. Hindi na siya nag-iisa. Mayroon siyang Lucas at mayroon siyang Doña Esperanza na ngayon ay tinatawag na niyang nanay. Ang kasal nila ni Lucas ay idinaos sa malawak na hardin ng Villa Villanueva, isang lugar na puno ng kanilang mga alaala. Hindi ito magarbo, ngunit puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ang mga bulaklak ay sariwa, ang tugtugin ay malambing, at ang bawat panauhin ay nagbibigay ng kanilang pagbati at pagmamahal. Suot ni Mara ang isang simpleng puting bestida, ngunit sa mga mata ni Lucas, siya ang pinakamagandang babae sa mundo. Ang dating kasambahay na may laging nakayukong ulo ay ngayon ay nakatayo ng tuwid, puno ng kumpiyansa at kaligayahan. Habang naglalakad siya sa pasilyo, kasama si Doña Esperanza, nakita niya si Lucas na naghihintay sa altar. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at isang matamis na ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi. Ang aking anak na babae, bulong ni Doña Esperanza habang iniabot ang kamay ni Mara kay Lucas. Alagaan mo siya, Lucas. Opo, nanay. Sagot ni Lucas, hinawakan ng kamay ni Mara ng mahigpit. Ang seremonya ay simple, ngunit puno ng damdamin. Ang bawat salita ng pari ay tila tumatagos sa kanilang puso. Ang kanilang mga pangako ay hindi lamang para sa isa't isa, kundi para sa pamilyang Villanueva at sa pagmamahal na lumampas sa lahat ng hadlang. Nang dumating ang oras ng pagpapalitan ng vows, tiningnan ni Lucas si Mara sa mga mata. Mara, mula nang makilala kita, ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang iyong katapatan, ang iyong sakripisyo, ang iyong kabutihan ay nagbukas ng aking mga mata sa halaga ng isang tao, higit sa yaman o katayuan. Nangako ako na mamahalin ka, poprotektahan ka, at laging maniniwala sa iyo hanggang sa huling hininga ko, sabi ni Lucas. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Tumingin si Mara kay Lucas. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Lucas, hindi ko inakala na mararanasan ko ang ganitong pagmamahal. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas, ng pag-asa, at ng pamilyang laging pinapangarap ko. Nangako ako na mamahalin ka, rerespetuhin ka, at laging susuportahan ka sa lahat ng pagsubok na darating hanggang sa huling patak ng aking luha. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng isang masayang selebrasyon. Nagsayaw sina Lucas at Mara at ang bawat sayaw ay puno ng pagmamahal. Nang gabing iyon, habang naglalakad sila sa hardin, ang mga bituin ay kumikinang sa kalangitan. Masaya ka ba, Mara? Tanong ni Lucas. Hinawakan ng kamay niya. Napakasaya ko, Lucas. Sagot ni Mara, sumandal sa kanyang balikat.
Hindi ko inakala na magiging ganito ang buhay ko. Dahil nararapat ka sa lahat ng ito, Mara, hindi lang ito ang katapusan ng isang kabanata, kundi ang simula ng isang bagong kwento. Ang kwento nating dalawa, sabi ni Lucas, hinalikan ng kanyang noo. Tumingin si Mara sa kalangitan, pagkatapos ay kay Lucas. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang kanyang paglalakbay ay puno ng pagsubok, ngunit sa huli, nanalo ang pagmamahal. Ang pagmamahal na tunay, ang pagmamahal na lumampas sa lahat ng hadlang, at ang pagmamahal na walang hanggan. Magkahawak kamay, tiningnan nila ang buwan, habang ang simoy ng hangin ay tila bumubulong ng kanilang walang hanggang sumpa ng pag-ibig. Isang pamilya ang nabuo, isang pag-ibig ang natagpuan, at isang bagong kabanata ang nagsimula. Puno ng pag-asa at kaligayahan. At dito nagtatapos ang kwento ni Mara at Lucas, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, sakripisyo, at walang hanggang pag-ibig. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagbibigay ng inyong oras at puso upang samahan kami sa paglalakbay na ito. Bilang manunulat, malaking kagalakan po ang ibinigay sa akin ng bawat kabanata na inyong pinakinggan. Bawat luha, bawat ngiti, bawat pagsubok na pinagdaanan ni Mara at Lucas ay naging bahagi ng aking sariling paglalakbay sa paglikha. Mula sa ideya ng pagmamahal na lumalampas sa lahat ng hadlang, nabuo ang kanilang kwento na punong-puno ng pag-asa at inspirasyon. Ito ay isang paalala na ang katapatan, kabutihan, at ang kapangyarihan ng tunay na pag-ibig ay laging magwawagi laban sa kasinungalingan at pagkamuhi. Naway ang kanilang istorya ay magsilbing inspirasyon sa atin na ang pag-ibig ay hindi tumitingin sa estado o nakaraan. Ito ay matatagpuan sa kabutihan ng puso, sa pagtitiwala at sa kakayahang magpatawad. Ang pag-asa ay laging naroon, kahit sa pinakamadilim na panahon, at ang katarungan ay mananaig sa huli. Inaanyayahan ko kayo na ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito. Ano ang natutunan ninyo? Ano ang pinakapaborito ninyong sandali? Ang inyong mga komento at reaksyon ay lubos naming pinahahalagahan. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta hanggang sa susunod na kwento mula sa puso ng inyong manunulat.